Ang pinakamapanganib na sandali ay kapag akala mong gumagaling ka na. Imagine this, 3 araw kang may mataas na lagnat, masakit ang buong katawan mo, parang sasabog ang ulo mo, wala kang ganang kumain. Tapos, paggising mo kinabukasan, wala na ang lagnat, napangiti ka. Salamat, gumagaling na ako. Pero, paano kung sabihin kong para sa ilang taong may dengue, dito pa lang nagsisimula ang pinakadelikadong bahagi ng sakit. At ito ang dahilan kung bakit. Kapag narinig natin ang salitang dengue, ang unang pumapasok sa isip natin ay mataas na lagnat. Pero ang totoo, hindi lagnat ang pinakakalaban sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng infected Aedes mosquito. Hindi lahat ng nahahawahan ay nagkakaroon ng sintomas. Pero kapag nagkaroon, kadalasan ay mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng muscles at joints, pagduduwal o pagsusuka, skin rashes. At sa karamihan ng tao, gumagaling sila sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Pero, may isang bahagi ng sakit na madalas hindi alam ng maraming tao. Ito ang pinakamahalagang dapat mong tandaan. Sa severe dengue, madalas hindi habang mataas ang lagnat nagiging kritikal ang pasyente. Sa katunayan, sa maraming kaso, kapag nagsimula ng bumaba o mawala ang lagnat, doon nagsisimula ang tinatawag na critical phase. O, habang iniisip ng pamilya na gumagaling na ang pasyente, maaring doon pa lang nagsisimulang lumala ang kondisyon. Bakit na? Dahil sa ilang pasyente, ang response ng katawan sa virus ay maaaring magdulot ng pagtagas ng fluid mula sa maliliit na blood vessels papunta sa ibang bahagi ng katawan. Kapag nangyari ito, maaaring bumaba ang blood pressure, maaaring hindi sapat ang oxygen na makarating sa mga organs, at tumataas ang panganib ng shock at pagdurugo, kaya hindi porke wala ng lagnat ay ligtas na. Kaya ano ang mga warning signs na hindi dapat baliwalain? Kapag ang taong may dengue ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo ng ilong o gilagid, dugo sa suka o dumi, hirap sa paghinga, sobrang panghihina, maputla, malamig at pawisang balat, huwag nang maghintay, magpatingin o pumunta agad sa pinakamalapit na ospital dahil ang mabilis na paggamot ay makakatulong upang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon. Pero may isa pang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao kapag mataas ang lagnat, automatic silang umiinom ng ibuprofen or aspirin. Pero kung dengue ang dahilan ng lagnat, hindi ito ang tamang gamot. Ang mga gamot na ito ay maaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Sa kasalukuyan, paracetamol lamang ang inirerekomenda para sa lagnat at pananakit maliban kung may ibang payo ang iyong doktor. At tandaan, wala pa ring specific na gamot na pumapatay sa dengue virus. Ang paggamot ay nakatuon sa sapat na pahinga, maraming pag-inom ng tubig, tamang pain management, at maingat na pagmamasid sa mga warning signs. Ngayon, paano nga ba natin may iwasan ng dengue? Simple ang sagot, iwasan ang kagat ng lamok, gumamit ng mosquito repellent, magsuot ng long sleeves at pantalon kung kinakailangan, maglagay ng window screens, at higit sa lahat, tanggalin o takpan ang mga naipong tubig sa paligid ng bahay. Kahit maliit na lalagyan ng tubig, pwedeng maging breeding ground ng Aedes mosquito. Kaya ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa inyo ay ito, huwag isipin na dahil wala na ang lagnat, tapos na ang dengue. Sa ilang pasyente, doon pa lang nagsisimula ang pinakakritikal na yugto ng sakit. Kapag alam natin ang tamang impormasyon, mas maaga nating makikilala ang mga babalang senyales at minsan, ang tamang kaalaman ang nagliligtas ng buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, ishare mo ito sa pamilya at mga kaibigan. Baka ang isang simpleng impormasyon na ito ang makatulong para makaiwas sa isang malubhang kaso ng dengue. At bago tayo magtapos, isang paalala lang, ang presenter na nakikita ninyo ay AI-generated lamang. Pero ang bawat health tip, dagdag kaalaman at prevention advice na ibinabahagi rito ay masusing ni-research at ginawa ng totoong tao sa likod ng page batay sa evidence-based na impormasyon. Maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na suporta. Ako nga pala si Tita Nars, naniniwala na kapag may tamang kaalaman, mas maraming buhay ang mapapangalagaan, kaya kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aking page para sa mas marami pang madaling maintindihang health tips, health education, at mga impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Stay healthy!